Ha? May aasikasuhin lang kami sa... Kids, kailangan na namin umalis ng daddy mo, ha? May aasikasuhin lang kami sa trabaho. Kaya kay Lola muna kayo may iwan ng ilang araw dito sa Mindoro. Ah, Dad, paano nga paglaro dito? Wala namang wifi eh. Mami, pwede po bang sumama na lang ako sa inyo? Nahiya po ako rito eh. At saka, ang tahimik naman dito, wala man niya ako magagawa. Ay pa, mga apo ko. Bakit parang hindi yata kayo masaya na makakasama mo si Lola? Kasi po Lola, wala pong internet. At wala rin po kaming kakilala rito. At parang ang boring po eh. Huwag kayong mag-alala. Marami kayong makikilala at matututuhan habang nandito kayo. Nay, kayo na po muna ang bahala sa kanila, ha? Aalis na po kami. Ako nang bahala. Mag-ingat kayo sa biyahe, ha? Magpakabait kayo at sundin niyo si Lola, ha? Yes, ma'am. Wala talagang internet dito. Di ako makapaglaro. Wala bang pwedeng gawin dito na exciting? Miss ko na si Mommy and Daddy. Magandang gabi po, Lola! Magandang gabi rin. Naggabi po, Lola. Ang ganda ng benta ngayon, ah. Aba, mabuti naman. Magandang gabi din sa iyo, Manong. Nakaka-boring talaga dito. Gusto ko sa may wifi. Mga apo, sumunod kayo sa akin at may ipapakita ako sa inyo. Eh, Lola, patay na yun eh! Kawawa naman. Akala nilang yan. Pero buhay pa ang halaman na ito. Talaga po, mukha naman po wala ng pag-asa yan eh. Napabayaan eh, kaya tuyo na. Pero kaya ba itong mabuhay ulit? Basta may tamang pag-aalaga, tiyaga at pagmamahal. Pero sino po mag-aalaga niyo ni Lola? Ay kayong tatlo. Kami po? Bakit po kami? Nakakahiya po, Lola. Dahil may mga tao kayong makikilala at magtuturo sa inyo na hindi na katututuhan sa cellphone o sa internet. Ano po yun, Lola? Malalaman niyo rin. Basta sumunod lang kayo at huwag niyong ignorahin ang mga taong makikilala niyo. Makakaasa ba ako, mga apo? Sige po, Lola. Ay siya, sige. Pumasok na tayo at magpahinga. At mahaba pa ang bukas. Mukhang nakikiyos na ako dun sa sinabi ni Lola. May pabiting si Lola dun sa sinabi niya. Ang sinabi niya, meron daw silang matututunan ang tatlong apo ni Lola. Tatlo sila. Ang dami.
Kilala mo ba kung sila kung sino? Sige, laro muna tayo. Kilala mo sila, kilala mo sila. Oo, tatlo sila. Ano na ang pangalan yung una ay lalaki si Ingo. Ingo Ingitin. Si Go Ingitin, tapos si Dinda, mahiyain. O yan, Dinda Mahiyain. Yung isa naman ay yung matangkad. Maya. Maya yung mayabang ba yun? Mayabang sa'yo. Yan. Sabi ni Lola, may matututunan daw ang tatlong bata na hindi makukuha sa internet. Kuya Jude, ano kaya yun? Yun nga din. Ano kaya mga kaganapan ni Lola dito sa Mindoro? Bakit kaya meron siyang pag-ganon? May makikilalang tao ang mga bata. Amen. Ngayon po, atin pong samahan ang tatlong apo ni Lola para sa isang bagong karanasan. Handa na ba kayo? Ay, hindi pa pala nila alam yung sa kids. Sa kids po kasi merong merong way ng pagsasabi na kids way. Ang sinasabi po pag tinatanong, aba, syempre po. With action. Kuya Jude. Ito. Aba, syempre po. Yan. Okay. Handa na po ba kayo? Yan ating discoverin kung ano muna ang mangyayari kay Ingo, ang unang apo. Ingo, apo, dito ka muna. May pakikilala ko sa iyo. Ito si Kuya. Siya ang mag-guide sa'yo ngayon. Sundin mo siya sa pagpitas ng prutas sa bundok. Okay po, Lola. Ingo, itabi mo muna ang iyong cellphone. Marami kang makikita doon. Pero hindi mo ito makikita kapag nakatingin ka lang dyan sa iyong cellphone. Tara na, mag-iingat ka sa dinadaanan mo, ha? Sandali lang, kuya. Isang laro pa. Sige, mauuna na ako. Basta, sumunod ka na lang. Ay, sorry. Okay lang. Bakit ka nasa cellphone? Nasa bundok tayo. Halika, maglalaro kami. Gusto mo ba sumama? Hindi ba kayo nilalaro sa cellphone? Mas maraming laro doon. Kagaya ng ML, Roblox, Minecraft, at marami pang iba. Hindi. Mas masaya kapag dyan sa text. Lalo na pag marami kaming naglalaro. Oo, tara. Ingo, napitas ko na. Ikaw ha? Mukhang may mga bagong kaibigan ka na. Opo, kuya. Masaya ko na pag walang cellphone. Kuya, tingnan niyo. Maraming tuyong dahon at nabubulok na prutas dito sa paligid. Pwede daw itong gawing pataba sa lupa. Magandang ideya yan. Sige, isama na natin. Bilang prutas ang nakuha ko. Pati kaibigan at aralan daladala ko pa uwi. Yan, bigyan po natin ng tatlong palakpak si Ingo. Yan, meron na-achieve si Ingo ngayong araw. Sabi niya, marami daw bagay pala kayang discover na wala sa gadget. May mga nakalaro pa siyang bata dito sa tabi. Kanina, na-overcome niya yung kanyang pagiging nakafocus lang lagi tayo minsan kasi sa mga cellphone, sa mga material na bagay. Kaya, Sa online world. mas maganda yung may kasama tayo. Katulad ni Ingo na nahanap niya ang paglalaro sa kanyang bagong kaibigan. Pero medyo hindi pa dito natatapos ang kwento. Ay, hindi pa nga. Di ba may dalawang bata? Ay, oo, dalawa pa. Okay. Ngayon po, isang bagong pagsubok ang haharapin ng isang mahiyain nating kaibigan. Let's see po kung paano matututunan ni Dinda ang tunay na tapang sa isang simpleng pagpunta sa palengke. Yan. Handa na po ba kayo?
Sige po, ating tignan kung anong mangyayari kay Dinda. Ay, kay Dinda, sorry po. Kay Dinda na mahihain. Sige po. Linda, halika. May papagawa ako sa iyo. Ano po yan, Lola? Bumili ka ng isda diyan kay Manong Buboy. Ito ang pera at ang listahan. Pero po, baka hindi ko kaya. Ayoko po makipag-usap sa hindi ko kakilala. Kaya mo yan. Dito lang ako. Balikan mo ako pag nakabili ka na. Oh, Iha, ano gusto mo? Isda? Bangus? Tilapia o galunggong? Ano? Isda po. Yung bangus po. Ano gusto mo? 1 kilo ba? O 2 o 3? Isa lang po. Taga saan ka, Iha? Bago ka dito ah. Opo, Mano. Taga Maynila po kami. Kasama ko po si Lola. Hindi na. Kaya ka nahihiya eh. Dito sa mundo mo, lahat magkakaibigan. Kahit hindi pa magkakilala. Mano, bakit po may tubig? Kasi Iha, napansin ko, habang nalapit ka sa akin, nanginginig ang kamay mo. Pero lumapit ka pa rin. Yun, ang tapang. At ang tapang na yun, kailangan ng tubig para lumago. Salamat po, Manong Buboy. Kung may choice ha, eh, hindi na nahihiya sa susunod dapat. Oh, Linda, kumusta? Nagawa ko po, Lola. At binigyan po ako ni Manong Buboy ng tubig. Sabi niya, kailangan daw ng tapang ng tubig para lumago. Tama si Manong Buboy. Ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tunay na tapang ay ang paggawa ng tama kahit may kaba. Dahil alam mo, kasama mo ang Diyos. Tatlong palakpak naman para kay Dinda. Yan. Ayun, natutunan ko kay Dinda. Kahit natatakot ka, kahit di mo na alam gagawin, basta gawin mo yung isang bagay kasi isipin mo kasama mo si Lord. Yun yung sinasabing, do it afraid. Kuya Jude. Yun nga din, ang napansin ko din ay na kahit mahihiyain siya, sa palengke madaming tao, madaming maingay. Tapos ako, minsan nahihiya din ako. Katulad ni Dinda na mahihiyain, ako ay nahihiya din. Pero na-overcome niya iyon kay Manong sa pagbili ng isda. Yan, inutusan kasi siya ni Lola. May binigay din si Manong ng tubig ba yun, Kuya? Tubig, bakit kaya may binigay na tubig? Tingnan natin kung anong meron doon. Ayan. Ngayon naman po, kilalanin po natin ang isa pang apo. Huling apo ni Lola. Huli na At yan. naniniwala na po na kaya daw pong gawin ang lahat ng mag-isa. Mag-isa. Tignan natin. Sige, tignan natin kung anong mangyayari kay Maya sa hardin. Sige po. Maya ako, ito ang ating hardin. Dito tayo mag-aalaga ng halaman. Ay! Lola, alam ko na ito. Nalito ko na kay Bunso kung paano mag-alaga ng halaman, kaya tumayo ko to. Hindi ba na? Sige ako, pero makarag ka muna. Ayos lang, Lola. Sisimulan na ako, ha? Ano ko naman ang gagawin ko? Ay siya, sige. Bantayan mo ang mga halaman, ha? Babalik din ako mamaya. Ha? Madali lang to? Mas maganda pa to kaysa sa dati. Ay, ha? Ano? Bakit ganyan?
tamang oras at ang tamang pagmamahal. Pero ginawa ko naman ang lahat. Ginawa mo lahat para sa sarili mo, para patunayan na kaya mo. Pero ang tunay na pag-aalala na sumakikinig sa halaman, sa Diyos na nagbibigay buhay dito. Hindi ko siya pinahinggan. Akala ko, alam ko na lahat. Yun ang umpisa ng tunay na karunungan, Iha. Ang pagtanto na hindi tayo mapapuntahin ng mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng isa't isa at ang Diyos. Salamat po. Bukas, subukan mo ulit Pero pakinggan mo muna ang hardin bago mo gawin ang gusto mo. Oh, Maya. Kumusta ang hardin? Nagkamali ako, Lola. Ang akala ko, dahil alam ko na ang steps, kaya ko na agad. Pero, hindi talaga noon. Apo, madaling kang bata. Pero mas magaling ka kapag marunong kang tumanggap ng tulong mula sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Opo, Lola. Ngayon, umaniwala na ako. Tatlong palakpak po para kay Maya! Ayan! Ikaw pala ay nag-double roll din pala. Ano? Ano kasi yun? Pagpinera ka Secret din? lang natin yung Kuya Jun. Ay, sige, sorry. Yan! Katulad ni Maya, na sabi daw niya sa sarili na bilang mayabang ay kaya niya gawin mag-isa, pero hindi rin pala dahil kailangan ng dito, ano na yun? Kailangan natin Patience. ng tulong. Tulong. Ng isa't isa at ng Diyos, syempre. Kailangan din natin maging mapagkumbaba at magtiwala rin naman sa Diyos. Pero, sa tingin mo, anong aral ng tatlong apo? Bakit may tubig, may pataba, may yung lampara or ilaw? Oo. Ano sa tingin mo, Kuya Jun, ang meron sa tatlong bagay na yun? Anong kahulugan nito? Oo nga bakit kaya binigyan sila ng mga taong nakilala nila ng mga gamit? At naalala ko din, yung may tinuro si Lola nung una, yung halaman na lantana. Yung patay na? Oo. Wala na daw magkasasabi nito. Wala nang pag-asa. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa huling yugto ng kwento. Oh, mga apo, bumarito kayo. Ngayong malapit na kayong bumalik sa inyo, gusto kong ibalik kayo kung saan tayo nagsimula. Kita niyo ba ang punong ito? Kung sa iba lang matagal na itong pinutol. Wala namang bunga, parang walang saysay. Pero tandaan niyo mga apo, hanapin niyo lagi ang kaunting pag-asa. Kahit sa unang tingin ay wala na. Ayla, ano ba itong gagawin namin dito sa mga hawak namin? Eh kung patapusin niyo na si Lola. Yan, respetan tayo. O siya, awat na, baka kayo ay magkagulo pa. Inupod kayo ng inyong mga karanasan sa loob ng mga araw na kayo narito. Ingo, apo, ikaw muna. Bakit po ako? Ikaw muna. Yan, wag. Bata pa po ako. Sa'yo muna. Biro lang. Ito pong pataba. Oo, apo. Ibalipot mo iyan sa gilid ng puno. At ikaw naman, apo, Linda, ibuhos mo ang tubig na iyong dala-dala. At ikaw naman, Maya, apo, ang lamparang iyan, ang simbolo ng ilaw mula sa araw. Ilabag mo iyan sa tabi ng puno. Hala, bakit kaya parang bigla nag-iba yung halaman? Umalik ako, ano sa tingin ko ang aral ng inyong ginagawa? Maganda
sa halamang ito, kundi para din sa inyo. O ko, tulad ng karamihan sa mundo ngayon, nakulong tayo sa makamundong bagay. Nakalimutan na natin maging kontento sa maliliit na biyaya. O tinda, natural sa tao ang matakot. Pinapalik ng mundo ang ating isipan at akala natin wala na tayong makakamitan kundi sarili lang natin. Pero sa iyong karanasan, itinuturo ng Panginoon na siya ay lagi nating kasama at lagi niya sinasabi sa atin na huwag kang matakot. At Maya, malapit natin itinataas ang ating sarili sa iba. Kinakalimutan ang halaga ng pagkakaisa at pagmamahalan. Pero itinuro sa iyo ng Diyos kung paano maging mapagpakumbaba. Lola, paano naman po yung tatlong bagay? Ang pataba, tubig at ilaw. Ano pong koneksyon nila sa puno? Pwede tayo maging katulad ng punong ito. Tuyo, nalalanta, nalalagas. Kumbaga sa tao, napapagod at nalulungkot. Pero kailangan lang natin ng tatlong bagay. Una, ang pataba. Ikaw, agad, pinaliputan mo ang puno na ito. Kaya din, nagawin natin ang kabutihan ng Diyos na pumapalibot sa atin. Ikalawa, ang tubig. Sabi ni Kristo, ako ang tubig ng buhay. Kung uhaw tayo sa mga bagay na ibinibigay ng mundo, mauuhaw muli tayo. Pero kung sa Kanya tayo umiinom, hindi na tayo mauuhaw pa. At kapahuli, ang ilaw. Sumisimbolo ito sa kaliwanagan ng Diyos. Ang punong nakalubog sa dilim ay hindi mamumunga. Pero kung puspos ito sa liwanag, lalago at mamumunga. Nakalo natin ang liwanag ni Kristo. Kung gagamitin natin ang tatlong bagay na ito, uugat tayo, lalago tayo. Yayabang tayo sa kalinga ni Kristo. Umugat at mamunga lamang tayo sa Kanya. La, salamat po. Tinuruan niyo po akong magpasalamat. Mula ngayon, hindi na ako singgo hingitin. Ngayon, ako na singgo kontento. At hindi na rin ako si Dinda Duda. Ngayon, ako na si Dinda Dasig sapagkat alam kong lagi niya akong kasama. At ako, hindi na ako si Maya Mayabang. Ngayon, ako na si Maya Manalig na laging kumakapit sa kalinga ng Diyos. At ako naman, wala, si Lola pa rin. Pero lagi natin patandaan, lulusot tayo kapag tayo nakaugat kay Kristo. Hanggang sa muli, mga abaw, paalam! Praise God sa ating MFC Kids, kila Lola at sa mga bata. At sa mga nanggitla dun sa likod, sino ba kasi nanggigitla dun sa likod? Ano? Pakala ni Kuya Jude yan. Hindi, sino yun? Yan. Yung session natin at dahil doon, magtataroon tayo kung meron ba silang mga tumatak or ano ba doon? Sino mo ang nakaka-relate doon sa tatlong Ba- ako? Sino kina-invoke kay Dinda at kay Maya? So magtatanong po kami sa inyo dyan, sa mga balik. Okay, dahil po ito lang abot ng wire natin. Magtatawag na lang tayo Kuya Jude. Isang youth, isang single, at isang couples. Sige, ako na dun sa youth. Sige, go sa youth. Ang tanong po natin ay
sino dun sa tatlong bata, ikaw at bakit? Or kung ano yung tumatak sa inyo. Dahil nandito na tayo sa malapit, Ate Shannon. Dahil kayo ang nasa harapan at napanood nyo si Lola. Good morning po. Ako si Shannon from LCU. Dun po sa tanong, which is, kanino po nakarelate dun sa tatlong nakita natin sa presentation kanina. Siguro dun po ako nakarelate kay Maya Mayabang. Kasi, siguro dahil after ko pong maranasan yung college, nakalabas na po ako dito sa Mindoro, and naranasan ko na po maging independent na feeling ko ang nararamdaman ko is laging yung sarili ko lang kasama ko dahil nasa malayong lugar ako. Nakarelate po ako na parang akala po ni Maya Mayabang na kaya na niya ng siya lang. Na kaya niyang akuin lahat base sa kung anong alam niya, base sa kung anong naranasan niya o base sa mga kakayahan niya lang. Pero later marirealize din po natin na hindi po pala natin kayang mag-isa. Kailangan din po talaga natin kailangan po natin ng tulong, kailangan natin po ng kasama. Hindi po, no man is an island. Hindi po natin kaya mamuhay ng tayo lang mag-isa. Kaya, hindi po natin kailangan tayo lang. Meron pong ibang taong nandyan para tumulong sa atin. Meron po tayong ibang taong nandyan na maaasahan. Nandyan po si Lord na maaasahan. Yan lang po. Praise God, Ate Shannon! Yan. Yan. Ayun, para naman po sa singles, tinatawagan ko po si Ate Jessa. Yan. Ay, may nakita ka na agad. Kasi si Ate. Si Ate Ethel daw po. Nasa harapan din si Ate Tar. Ano kaya ang kanyang learnings? Ayun, sige. Ako, nag-notes ako eh. So, palakpakan po natin ang kids. Sobrang grabe yung vibe. Napaano nyo din talaga kami. Kung baga wala sa edad, na kung paano nyo kami, kung baga tutulungan na matuto din, no? So, thank you very much. So, nakarelate ako doon sa lahat, pero mas nangingibabaw at mas malinaw yung kay isang mahihiyain, namimili siya ng isda, gano'n. Tapos ako kasi parang nag-strike talaga yung sinabi doon na sa panahon ngayon kasi nakakatakot, di ba? Ang dami nangyayari sa mundo. Nakakatakot na knowing na ang daming bata, yung parang nagiging kriminal, yun yung term talaga natin sa mundo. And knowing na yung kids yung nag-lead sa atin dito, there is really hope na they can lead the world. At natutunan ko din talaga dun na kahit na ang mundo nakakatakot na, ang daming tao ng mga batang mas matatapang pa sa mga seniors nila, tinuruan pa rin tayo ng kids na samahan pa rin natin ang tapang. Samahan pa rin natin ang tapang kahit tayo ay natatakot, mahihiyain, at parang hindi natin alam yung gagawin. So yun talaga. So ako kasi, personally, kasi nag-share na din si Shannon. So ako kasi working na, nakatakot yung buhay. Nakatakot yung, tapos syempre working na, pa-couples na. Joke lang! So parang nakakatakot siya, di ba? Hindi, joke lang, X, hindi, joke lang. So, hindi, pero in reality, di ba, tita and tita, in reality, dapat pa tayo to. Hindi, joke lang. Hindi kasi syempre nakatakot yung mundo, tapos may isip mo siya talaga. Tapos yun, praise the Lord, kasi nga, sa mundo na ganito nga nakakatakot, kailangan mo pa rin maging matapang. At pinakita sa akin ng kids yun ngayon, na
tayo sa kanila. Kaya praise the Lord and thank you, kids! Ayan, praise God po ating Tel. Para naman po sa ating couple ay si Tita Jen po at si Tito Roy. May nag-suggest mo dito sa gilid. short ano lang po reflection dun po sa play. Sila yung nandun sa likod, kita nila dito yung pag-ikot-ikot natin dun sa likod at paggulat. Hello ba? Magandang gabi po. So ako po si Brother Roy. Saya ako si Coco. Si Sir Roy, si Sir Jen. Para naman sa akin, yung mas nakarelate din sa akin yung yung mahiyain. Kasi nung nag-start kami sa sa singles pa din noon sa ibang prayer group, kasi kapag pag iniwan mo ako sa isang lugar, dyan lang ako, hindi ako makikipag-halubilo sa mga tao. Pero na-develop yun in time. Siyempre, sa aking profession na din, hindi naman po pwede sa profession namin na dentist ako pala. At dito, hindi pwede sa profession namin na hindi ka kumakausap ng pasyente. Kaya yun, na-develop din through din sa community, natutong makipag-salamuhan. Makipag-kaibigan sa kapwa, kasamahan natin. So bilang magulang po, siguro ang mas tumatak sa akin sa character na nakaka-relate ako ay isa ang Tingo ba yun, yung gadget. So sa amin po kasi talaga ako po, personally talagang yun po aking parang advocacy na paano kaya mahulog yung isang kabataan na wala yung gadget. Katulad po rin bawat anak ko na talagang umaga hanggang gabi ay gadget at hawak. So kaya nga po parang yun, isa sa mga pinagtatalugan namin ng aking sister wife na sana mas makikinig siya kasi ako lagi pag ako sumisita sa akin parang nagagalit sa akin ayun sa kakawin sabi ko pala naman sa akin parang kasi bata pa mali pa parang hindi ko pa naandal ako kasi parang nagagalit sa akin ayun so ganda rin ako tinatawagin kasi parang mamaya dumalaki na hindi malayo na sa akin. Kaya, yun. Through sister wives, sabihin naman ng mga kapilala. Kaya ako nakagawa itong pagkakataon ito na pinakita ng mga kids ba? So, so there's a better way, a lot of ways na pwede natin kung paano mawawala yung pag-iisip o yung focus ng para sa mga nakakasira sa pagkakabata at later on sa pagkakabata sa mga yun po yung mga Yan, thank you po. Thank you sa mga nakarelate dun sa ating mini roleplay na ginawa ng MFC Kids. Pero, ate, ano yung mga tumatak sa'yo? Kunti lang, slight lang. Oo, ay doon kay Dinda mahihiyain. Kasi nahiya din talaga ako Like, takot ako gawin yung mga bagay na hindi ako sanay, gano'n. Pero, ayan, natutunan ko dito sa community na kaya ko naman gawin pa lang ang bagay, basta itatry ko lang. And, ayun, alam ko naman ang asawa ko si Bird. Yeah. Ako sa Jude, ano? Yun, siyempre, ako makaka-relate ako sa kabuuan dahil halo-halo nararamdaman ko ay nahihiya ako. Minsan ay nagiging kaya doon sa tatlong bata ako nakaka-relate na ako rin ang nag-direct nun ay yung hirap pala maging doon sa tatlong bata. Pero to deeper yung ating nangyari, meron tayong mga shares each section. Ano ba yun natin? Yung mag-share sa atin? May mag-share po sa kids, sa hardship at sa couples.
So to begin, para sa kids, kung ano nga ba yung kanya na-experience sa WKC nung nakaraang last month. Yan. Let us call on Samantha Morales. Good morning po. I'm Jica Samantha C. Morales from NFC Kids. And I participated po dun sa WKC 26. Our theme last WKC was Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Fully alive in Jesus. Nung first day po, kinakabahan po talaga ako dahil yun nga po, first WKC lang namin and wala kami kilala and I was a lector that time. Kinakabahan po talaga ako na baka may nangyari na sama or may mangyari pong hindi po namin inaasahan. Pero as time goes by po, mas sumasaya during sessions po habang nagdarasal, energy checks, mas napifeel ko po yung presence ng Lord. I believe po na yung mga bata doon, sila po yung mga pinadala ni Jesus na makilahok sa WKC 2026. And I'm thankful din po na may namit akong taga-ibang places like Cagayan and iba pa pong places. And in connection naman po dun sa pinanood natin winner roleplay, let's be like Ingo na kahit po busy tayo sa cellphone or sa social medias, may time pa rin po tayo makipag-interact sa ibang tao. And maging si Ginda din po tayo na kahit takot po tayo, willing pa din po tayong mag-commit. Because remember po na every day, always po kasama natin si Lord. And huwag po tayong matakot na mag-commit ng isang bagay dahil God will guide us. And lastly po is si Maya. Let's be like her na kahit may na-face po tayo na challenges, hindi po tayo nasuko. And I believe po na yung si Ate Kat po, yung hardinera, siya po yung pinadala ni God para tulungan si Maya na ayusin yung plant na patay na. And I'm thankful po sa kids and sa NFC community dahil without them po, hindi po kami makakapunta sa WKC. And praise God po dahil nakapunta po kami safely. Yan. Thank you sa praise God sa mga na-experience na wala na aking kapag-away po yan. Dun sa experience siya sa WKC and to hear naman kung ano ang kanyang sharing, kung ano nangyari ng WKC sa heart chums ang aking naging kasama na brother sa WKC. Let us introduce John Michael Ayones. Magandang umaga po sa iyo lahat. Sa totoo lang po, wala akong nangyayari na akong sharing. Kasi nawala na sa isip ko sa maraming nangyayari sa mundo. Kaya ito po ay impromptu na lang, makaalala si Lord. And gusto ko lang po i-share sa inyo yung karanasan ko ng WKC. So, alam naman po dito na lahat na maigli ang pasensya ko. Lalo na sa mga kulit. Maigli ang pasensya ko sa naliligali. Pero, tinuro ko sa akin ng WKC na kailangan, kahit mahirap, kailangan mong matulungan yung isang bagay. Kasi, kailangan din sa buhay yung pagiging pasensyoso. And, lalo na po sa mga kasama namin brothers, kasi kami ni Jude po may hawak ng brothers. Mahirap po kasama yung mga brothers, mahirap po may sama-sama yung mga brothers. Lalo na po yung dalawa namin kasama. Basta nakahawak ng iPad, wala, hindi nyo na makakausap. Bahala na kayo sa buhay nyo. Pero, tinuro po sa amin ni Jordan WYC, lalo na sa akin, na mahalin mo yung mga kasama mo. Kahit
mali, kahit makulit, kahit hindi mo maintindihan, intindihin mo kasi ikaw yung may kakayahan. So, tinuro ko sa akin ng double PC, maging pasensyosa. Pero, isa pa po na gusto kong bigyan diin ay dun sa play kanina, yung kay Maya. So, hindi ko lingid sa ating kalaman na pagtabid mayabang. Ito lang. Tinasabi ko yung sa lahat huwag kang mayaba, huwag kang mataas. Kasi may nangyari pa sa amin isang araw. Hindi na kayo malulog sa dagat. Sa kayabangan ko, nagtatanong na mga kasama ko, Bukoy, kaya mo na, kaya mo na. O, sige. Gagawin, sige. So, diretso kami. And, nung pabalik na, sabi ko, Lord, boy pa ba? Gano'n yung katawan ko. Hindi na kaya ng katawan ko. Pero, tinuro muli sa akin ni Lord na, Buboy, mag-iwaman pa kumbaba. Hindi lahat ng bagay ay kailangan ng paangay. Hindi lahat ng bagay ay kailangan bilang. Minsan, hindi ka dapat mag-isabay sa uso. Kasi, actually po, bago mangyari yun, ramdam na lang pa ako, namimitig na. Kasi lumakad, bundok, tapos baba. So, patawan ko, bago mo kami pumunta, wala na. Pero, ako pa, sumabi sa akin, sabi ko, sige. Diretso pa rin kami. And, yun, tinuro ko muli sa akin na di ba pagpapababa. Kasi, kahit alam mong kaya mo, pero suko na yung katawan mo. Minsan kailangan na rin natin ang kung kaya ng katawan, kung kaya ng isipan, pero hindi kaya ng katawan, huwag pilitin mo. Kasi mas mahalaga, buhay ka at makapagiging mo. So, yun po yung tinuro sa akin ng double AC. Kaya, yun po, salamat kung kayo nagalit sa akin. Yan. Ang ganda ng sharing ni Buboy. Busy po ang ating busy ang ating mga MC na hard chops din. Dun sa sharing ni Buboy, relate ako so much dun sa uong part ng Double PC. Madaming mga challenges pero natagpumpayan namin. Ang next nating sharer, sino ating kat? Ating couple coordinator po at ang ating assistant couple coordinator sa case. Tita Leslie and Tito Brian. Yan, magandang ano po. Magandang ano po, umaga sa inyo lahat. Iyak na rin. Hindi. Maano lang po, sabi ko nga sa mga bata, mag-share ako. Exit lang kasi huwag natin paabutin na hanggang alas 12. Sisimulan ko, nagdalaga pa ako. Talaga ko, bala kayong matulog. Sito tayo, sisimulan ko ng mag-boyfriend at girlfriend. Kasi, nung nagkaroon kami ng date ng kasal, June 16, 2012 kami kinasal. Nung nagkaroon ng date nun, plinano ko sa sarili ko, sa isip ko, na once na may kasal ako sa kanya, gusto ko,
laro ng manika, kung mga lalaki sa mga trak-trakan naman, o kaya mga baril-barilan. Pero, hindi pala yun yung plano ni Lord sa akin. O, naiiyak na. Kaya hindi ko yun ang plano ni Lord sa akin. Dahil ang plano ko lang ni Lord ay maging member ako ng community nito ng MFC na dito niya ipapalala sa akin. Dito niya ipapalala sa akin yung mabilis ang magpapagawa. Sa totoo naman po, malapit pa man siya rin sa gusto ko dahil hindi lang sunod-sunod yung malaki ko sa akin. Hindi lang tatlo. Yung kanya ay may magkakailan, may kambal, yan ang sobrang dami. Ang thankful po ako sa community. Huwag po kayo umiyak. Totoo po yan. Ayun lang. Ako totoo po yan. Nagkaroon po ako ng hindi tatlo na sobrang daming anak. Salamat po ako sa community dahil po sa inyo, naranasan ako mga asawa na magkaroon ng anak. Lalo na po sa mga magulang na nagtitiwala na kahirap sa amin. Ang mga anak ko, kasi hindi may mga events. At yun nga po, dito po sa MFC Kids ay merong mga events na nangyayari. Katulad na ako, yung pinakita namin na WKC. Alam niyo na po, nung nagkaroon ang date ng schedule ng WKC, pinasok ko na naman po sa sarili ko na hindi kami a-attend. Dahil po, bago pa lang kami, gusto ko pong dito muna kami mag-focus dito sa Oriental Mindoro ng MFC Kids. Ayaw ko na po namin na makapaghalubilo doon sa kabila. Dahil syempre, bago pa lang po kami, hindi ko pa alam kung paano. Pero again po, hindi ko yun ang plan ni Lord. Ang nangyari ko, habang papalapit yung date ng schedule, napapag-decide na namin na mag-asawa na umattend na lang kaya kami dahil syempre gusto namin paranas din sa mga bata. Kung ano yung nangyayari doon sa WKC. Gusto namin makita nila yung mga ibang kids ng iba't ibang lugar. At syempre po, kaya isa pa ang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta sa WKC ay malaki yung gastos. Sabi ko, na naman, hindi kami hihingi ng tulong sa community dahil alam ko po na dire-diretso ko ang gastusin ng community noon. Tinatanong ko lagi ako ni Pinuno, kilala niyo na po kung sino si Pinuno? Ano nga yun, Tess? Si Mr. Campus! Sa labas! Si Brad Arnold po, yun po ay inano namin ng Mr. Campus o kaya ay Pinuno dahil laging kisig na kisig siya panapit. Ako, Mr. Campus or Pinuno po yung tawag namin sa kanya. Ano po? Lagi niya tinatanong na, Sister, ano, kumusta? Laging nakaganyan sila si Sharon. Di sinabi ko po sa kanila na a-attend kami ng WKC. Sabi nila, ay ano yung plano nyo? Mag-commute lang po kami, sabi namin. Siyempre, maraming gastos yun. Tinatanong ko sa nagtatrabaho sa aming nagtatrabaho, kaya mo ba yung gastusin? Kaya daw po. Tapos habang papalapit, dahil kasi po, halos every other 2 days, may Zoom meeting po yung lahat ng atin ng WKC. Atin po kami doon. Tapos, nandun din po, nakalagay yung mga program na mangyayari doon. At napag-desisyon na namin mag-asawa at ng hard chance na sasali kami doon sa art making competition. Doon po sa art making competition, kailangan namin mag-provide ng 2 7 feet na kawayan. Dadalhin po namin doon sa Binyan. Ay, di sabi ko na naman po, Pinuno, ano na naman daw po ang plano namin? Alay, commute lang kami, Pinuno. Siguro, nagtataka siya, mag-commute, ang dami namin bit-bit. Tapos may mga
nagsusumiti nga, binigay sa amin yung direksyon kung paano kami pupunta doon. Sabi ko doon, pag baba namin ng Batangas, sasakay daw po kami ng bus papuntang Turbina. Tapos pag sa Turbina, sasakay kami ng jeep, papunta na naman sa isang kanto. After doon, magta-tricycle daw po kami papunta sa venue. Sabi ko, aba, ay di maghihiwalay kami ng mga bata dahil hindi naman kami kasya sa isang tricycle. Ang ginawa ko po, nagkanvas po ako ng van doon sa Batangas. Kung magkano yung Batangas, papunta sa Binyan, ay ang mahal din po. So ang galing ko talaga kung mag-compute. Sabi ko, kaya sa bumayad kami noon ng one way lang, ay magdala na lang pala po kami ng sasakyan. At nagkataon naman po na yung biganan ko po, ay may van nga sila. No, ay di yun na nga po ang dadalhin namin. Nagkita na naman po kami ni Mr. Campus. Sabi, sister, ano na naman, namumumusta na naman. Ganyan po talaga sa community, hindi po tayo papababayaan. Sabi ko, ay, yung Brad Arnold, magdadala na pala kami ng sasakyan. Sabi, ay, magkano ang ang sabat ko, ang van. Ay, tinanong ko naman ko sa may-ari ng Montenegro. Kay Brad Jobber. Ay, ang mahal namin. Dahil sinagot ko ng community yung balikan namin ng pamasahe ng van. Tapos ang iniisip ko na lang, yung diesel, syempre mag-diesel kami, diba po? Ay di sabi ko, kung di na lang yung i-prepare pala namin, may pangkain pa kami. Aba, ay, ang galing po talaga ni Lord. May tinap na naman po siya. At alam niyo po kung sino tinap niya? Si Congressman! Congressman slash baby boy. Sinagot po. Sinagot niya ang labis-labis pang diesel na ginamit namin noong community. At talaga naman po yung sobrang binumori ko na gagastusin namin ay labis-labis pa po yung pera na namin. Tapos yun nga po may mga mababait at maanong loob para sa inyo lahat. Maraming salamat dun sa mga nagbigay ng tulong, nag-Gcash. Putak na putak po ang Gcash ko dun eh. Ng tulong, ayun po. Ay di, nandun na po kami. Malalim pa to ha. Magulang? Ay, hindi na ako makapagsuklay! Alam niyo po ako, kami mag-asawa naliligo po ako, 30 to 45 minutes kaya nalit-nalit po sa akin. Nung kasama ko po mga bata, 5 minutes! Tapos ang naliligo po, tapos dalawang timbang maliit na tubig lang yung gamit namin, si Smile. Ganun po, pero pag sa amin naligo ako talagang mag-asawa, ang ibig ko lang pong sabihin ay, yun pala yun, yung nararamdaman ng magulang, parang, iiyak na yung pala, yung parang sa iyo na, ay, kahit wala ka na pala, wala na pala yung mga magulang, yung nanay, basta meron na nagbibigay sa kanilang mga anak. Wag po, tama po yun, ay tapos, ay dinatapos na po kami doon, yun na nga po yun, narag po kami doon sa pag-iintindi sa mga bata. Naranasan ko na ang aga kong gumising para isipin sila isa para maligo, pag after
award. Mamaya po sasabihin namin kung ano yung award na na-receive namin. Ang mayroon na namin nila. Nung pauwi na po kami, dumaan kami ng SM. Ang SM ko, ang mga bata, pinag-SM ko kahit wala na kami kayaran. Pinag-SM ko, pinapasyal ko doon, ano. Nung babalik na kami, dumaan kami siya at mga ihing-ihing na tao ang mga bata. Ito nag-ihiyan na rin kami si Smile. Iihi ako, natawa ako. Dahil nung ako yung dalaga pa, sabi ng nanay ko, habang dalaga ka pa, bumili ka na ng mga underwear mo. At pag ikaw ay nag-aasawa, ay hindi mo na mabibili yan. Sabi niya sa hirap daw ng buhay, ano. Pero ako naman po nakakabili pa ng underwear ngayon. Pero yun po yung may malapit, yung ikikwento ko, ano. Pag-iihi kong ganyan, natawa po ako. Dahil paghubad ko nung ano ko, bakit yung loob ay mas maliwanag yung drawing ng panty ko? Yung pala baliktad na ako. Dahil sobrang marag namin noon, dahil nung last day, syempre, yun yung araw na aayusin mo lahat ng gamit nila, isisisi nila lahat ng maleta. Kasi mga bata pa sila, hindi pa naman nila kaya yun. So ako lang kami lahat at nag-intindi doon. Yun po yung naging experience namin. Tapos nung habang kami ay bumabiyahe pa Batangas, dasal po ako ng dasal. Sabi ko sana naman ang maabutan namin yung barko ay Montenegro dahil ang Starlight ay ang mahal ng pamasahe ng mga tao. Pero sila lang po yung pamasahe nila sa sasakyan. Ay sabi ko, medyo bilisan mo, abutin natin yung 6. Ay sa kasawiyang palad ko, nakaalis na yung Montenegro noon. So sabi ko, ano ba yan? Ang mahal. Tapos na nalaman ko po, ang mahal. Kasi po sa Montenegro, 698. Tapos dito sa Starlight ay 760. Yan lang po nung diferensya. Yan mo tinilang po ng hawak kong pera. Sabi, ay, dumating na po yung yung magtitiket, Sabi ko, magkano na po ang pasahe ng tao? 760. Sabi ko, wala pa discount naman ako. Ganon. Dahil pa-discount ako, dahil nandito po sa Calapan, na-discount po kami kay Brad Robert. Malaki po yung na-discount namin. Sa may-ari. Ayun, wala tayong close doon. Ay sabi niya, ay ilan ka kayo madam? 2 po kami, tapos 13 po yung nasa loob, mga bata. Ay sa CV, isulat ko daw yung mga pangalan ng mga bata, Tapos sabi, sige ma'am, libre ka na ha. Libre na ako sa Just Brian dahil driver. Libre na daw po ako. Tapos itong pangalan ito, si Sis Mai, gawin mong PWD. Tapos si Buboy daw po, sabi nung magtitikit, gawin mong 1 year old. At ito po, ang galing po ni Lord, alam niyo na po, yung pamasahe namin nung Calapan, kung Batangas, parehong-pareho yung pamasahe namin sa Starlight nung Batangas to Calapan. As in, parehong-pareho yung binayaran namin. Pero nung una siyempre nagawa ako kasi masyadong malaki yung diferensya ng Yun lang po, kwento ko lang yun para lang may ipabatid sa inyo na kahit ano yung problema natin ay kapag si Lord yung kumilos ay talagang magiging successful ang lahat. At saka kung ano yung mga pinaplano natin sa buhay ng tayo lang at iba yung plano ni Lord ay si Lord pa rin yung magtatanong pa sa kung ano yung plano natin sa sarili at hindi naman masama yung lahat ng plano ni Lord. Ano ba po naging successful ang lahat? Yun lang po, thank you po. Mawad. Sige, pwede naman. Yung lang, sa akin na yung experience ko. Meron kasi doon mag-asawa rin na hindi rin nabiyayaan ganun din, katulad namin, nakita namin sila. Hindi ba? Bibiyayaan yan. Tapos, ang nakakatuwa doon, may isang nag-share ng bata pala. Bata siya dati siyang kids din siya.
NLC Kids din siya na sinusundo daw siya ng kanyang tito na album na basta naman ang ganda niya na hindi talaga siya binibitawan. Pag hindi siya makakatay, pinupuntahan siya sa bahay. Tapos hanggang ngayon, naging single siya, naging couples na rin siya ngayon na nagkakita siya na talaga. Sabi ko, parang nakaka-inspire yung ganong istorya na may isang tito na nagkakaisa kayo na papunta sa community tapos nakita mo yung pag-ulan ng bata na sabi nga na masarap sa pakiramdam na katulad natin sa bawat isa sa atin na may nakakakita tayong bata na magsisimula sa kids na hanggang madaanan nila yung community na napakagaling nila. Katulad ng mga bata natin ngayon na dito naman halos wala naman kami talagang ginawa dito sa presentation na ito. Kaya sila ang mga kami niya, nag-prepare, sila nag-conceptualize na kung anong gagawin, kung anong istorya, anong sunod-sunod. Basta sa amin, support lang. Ibig sabihin, supportahan lang natin yung mga bata, yung mga anak natin. Malayo talaga ang mararating nila sa buwan na sa tulong ng community ng bawat isa sa atin, ang bawat pangarap ng mga bata, yung pangarap din natin sa kanila, matutupad nila. Lalo na kung hindi na sila sa magiging singgo na imitero, si Dinda na mahihayin, at saka si Maya na mayabang. Kung sila ay magiging mas malapit sa Panginoon, talagang yung tagumpay, hindi lang tagumpay sa buhay nila dito sa tula, kundi yung magiging buhay nila sa labas ng community, sa labas sa paaralan, kung saan man sila mapunta, may pakita nila yung kung ano yung community natin, kung ano yung mga membro natin, ano yung kanilang mga damdamin, yung kanilang mga nasa sa puso nila na maglingkod sa Diyos, matutupuan din nila dahil na ginagay nila natin sila mula sa pagkabata pa lang. Tatapusin ko na rin yung akin, ano ko na lang po yung ating ayun po, yun na lang po. At yun na, katulad ng sabi ng aking siswal, salamat po sa community na kahit nga sabi namin parang hindi kaya, pero dahil nga sa tulong ng community na kaya namin umatid sa WKC na sa Binlan dahil nga buong buong suporta ng community natin sa kahit sinong nakakailangan. Yun lang po. Salamat po. Next coordinator po tayo, si Tita May po at si Tito Joe. To share their WKC experience. Nagtataka kayo, no? Bakit ako nandito? Hindi naman ako sumama doon sa World Kings Congress. Pero, alam mo ba, na meron din ang kwento World Kings Congress. Si Mrs. lang actually yung nakarating ko. Pero nung pinaplano pa lang, siyempre, magkasama kami, kasama na yung anak namin, si Simon. Yun ang plano talaga namin. Nasasama kami doon sa WKC. Simula doon sa pagpaplano ng saan kami kukuha ng panggastos, yun ang namin pinag-uusapan pag kami magkasama sa gabi pinag-uusapan. Pero, kasi ako, kahit wala ako ngayon, tinataas ko kayo yun na alam ko meron siya nakapag-provide sa akin. Ako papalapit yung araw, 1,000, 3 araw, mukhang hindi tayo makakasama. O kung may makasama na sa akin, baka ikaw lang, o ako, sabi ko. Kasi wala tayong budget. Kung sabi ko, medyo nalulunod ako siyempre. Ako palapit na yung mga araw, isa ko. Hanggang dumating ng 1 day before, yun nga na-confirm na hindi na ako sasama dahil kulang tayo sa budget. Nung hinahatid ko sila sa
sa tagpuan, kila Bradley Cole, nandun na yung mga bata. Nakita ko yung sasakyan, yung van. Nakita ko kung paano sinasaksak doon yung napakaraming dala nila. No, yung mga kawayan, yung mga props. Tapos yung mga bata, no? Ayun, ang sabi ko, mas malaki talaga ang plano ni God nung isa sa plano natin. Naisip ko lang, sabi ko kung isasaksak ko pa doon yung sarili ko at saka si Simon, yupi yung mga bata. Wala nang famous ba? So, ayun, talaga yun na, ibig ko sabihin, may mga plano talaga na kung hindi mo natutupad, talagang may reason, di ba? Huwag lang tayo laging every time na hindi tayo sinasagot, sasabihin natin, kung tatampo tayo gagawin, ano ba yun? Para yun lang yung libro, hindi na tinupad. Yun nga, palagi siya may plano para sa atin. At yun ay mas malaking plano kaysa sa pinaplano. Yes, God? Thank you. Doon po ang ito kung WTC ko. Huwag ko lang sa iwan. Good morning po. Good morning. Share ko lang may experience. Pero halos na kasi nakwento na ni Sister Leslie lahat yung mga nangyari sa akin. Actually, nakakatuwa siya kasi nung nandun kasi, kung papunta ka lang kami doon, syempre marami yung mga nangyari sa daan. Then yung pagdating namin doon nakakatuwa lang kasi medyo patilim na kasi yung yung dating namin doon sa venue. At ito pa nga nangyari, pagkamalan pa nga akong hard chance. Nakikinuwa-tuwa talaga. Tapos nung papalik na kami naman, yung pinito ni Sister kanina na ako na naginawa ng PWD naman. Dun sa, parang makasakay kami dun sa auto, ganyan. Parang maka-discount. Sa totoo lang, talaga yung pinaka-tema talaga ng aming pinatinan na yung WTC is yung i-guide yung mga bata para dun sa kanilang patuloy ng pananampalataya para sila ay hindi mawala sa line na sana ay tuloy-tuloy silang manalig, mga ganyan, na sana ay sila ay laging patnubayan ni God na kahit anong mangyari na hindi sila bibitaw. Kasi sa lilit itong mga ito ay talagang ang kanilang purpose pa talaga yung maglaro pa talaga. Wala pa talaga sila masyadong alam sa mga ganyan. Pero nung nandun talaga kami, ako'y natutuwa kasi yung kaliliit na mga bata na yun, talaga ang gagaling nila sa praising talaga. Yung nasa stage nila, kasi malawa kasi yung pinaka-stage ng aming venue. Ang gagaling nila sa ganyan. Sabi ko, actually nainggit nga ako kasi yung ko kasi ayaw yung talaga sumali sa mga ganyan. Kasi sobrang mahihayin ito eh. Kaya sabi ko sana one time man lang, makasama siya sa ganyang event, mga ganyan. Yung talagang parang ko sa ganyan. Tapos, sinabi ko nga sa kanya, sabi ko, mama, paano ko yan? Kasi mahihayin talaga siya. Ayaw na yung, hindi talaga siya nasama eh, mga ganyan. Sabi ko, yung dadasal ko niya, sabi ko, sana one time, makasama siya. Parang may experience niya yung mga ganyan na i-share niya sa mga kalaro niya, sa mga klase niya. Pero hindi ko lang. Nag-usap kami, sabi niya, kasi si sister, yung taga-sami sa Maralmis, yung anak niya, kabarkada niya. Sabi niya, mama, sana sumali daw yung batang yun para may siya, may kasama siya. Kasi nahihiya siya kasi siya lang yung pinakamalaki doon sa mga kids. Kaya yung kaya sabi niya, parang hindi pa talaga naman yun. Kaya sabi ko siya, sige, para pag makausap ko siya, pag ito siya, sasama ka na din. Para pag nandun kami, kasama ka, hindi mas maganda sa mga din. Mararanasan mo yung mga ganyang activity. Kaya yun lang. Sobrang saya talaga ng aming huwag na talaga ito lang. Sobrang init talaga ng venue talaga. Kasi naawa ko na sa mga bata kasi sobrang dami kasi ng participants. Meron na nakahiga talaga sa sanging. Kasi ang nangyari kasi pag maaga, inaayos pa yung pwesto ng mga bata. Pag patanghal na patanghali, hiwa-hiwalay na. Tapos nagagawan ko sa electric para natatapad. Kasi malinit na. Tapos sa dami nga ng participants. Kaya yun, 2 araw pa na
summer siya. Sobrang init talaga. Pero okay naman, at least nakalawas naman. Yun lang po. Yun lang po, salamat po. Salamat sa hindi pagsama sa ating dance show. Mahaba. Yan, praise God po. Walakpakan po natin ang ating mga sharers. Yan, praise God. Dahil tuloy-tuloy na rin yung ating program at tuloy-tuloy na rin yung kanilang mga aral ni Cristo. Ituloy pa natin. Dahil yan, tuloy-tuloy na rin. Kaya para matapos mabigyan natin ipakilala natin ang mag-close ng ating Closing Kids Praise. Closing Kids Praise na si Kiela Espiritu. to close our Hello po, I am Kela Maris H. Espiritu and I am 11 years old. In the year 2018, sumali po ako sa MFC Kids dahil po MFC grade po ang aking mga magulang. So, as the youngest in our family, sanay po ako na lagi kong kasama si ate, or si nanay, or si tatay. Dati po, takot po ako na maiwan or maging mag-isa. I always wanted them to come with me to my karate trainings, sa aking mga school activities, and sa mga extracurricular activities ko po. I did not like being left by myself because it made me feel nervous and afraid. Pero habang tumatanda po ako, I'm learning more about God and His love for me. Because of that, I become braver every day. Kaya po, makakapunta na po ako sa aking mga karate trainings na hindi po ako binabantayan. I even went to the Lower Casey without my parents, and that was the first time without my parents for that long. And it made me realize na kaya ko pala, kaya ko na hindi ako binabantayan. Although I still want to be wrong sometimes, I feel more confident now that I know God is with me wherever I go. Nararamdaman ko po ang presence of God whenever I pray. When I feel scared, or weak, or sad, I just talk to Him and ask Him for His guidance and strength. After praying, I feel more calm and strong. I also feel God's presence through the blessings He gives me every day. I am healthy, I am protected, I am able to use my talents, and I am surrounded by the people who love and care for me. Knowing that God is always with me gives me courage. Kahit mag-isa po ako, di naman talaga ako nag-iisa dahil ang Diyos ay laging kasama. Kaya po, I am inviting you to stand up for the closing prayer.